Hello po sa mga mahal kong listeners, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po ulit kami, ang Johnny Tandem. Hi po sa inyo. At ako na naman po ulit ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Winnie, at ito ang ating kwento. Magandang araw po sa inyo, Miss Winnie. Ako po si Melody, 24 years old sa kasalukuyan. Pero ang ikukwento ko po sa inyo ay aking karanasan na nangyari 5 taon na ang nakalilipas. Tungkol po ito sa isang masalimuot na karanasan na ang sanhi ay ang aking pinakamatalik na kaibigan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na totoong siya ang naging dahilan ng aking kapahamakan. Nagtiwala kasi ako sa kanya at minahal ko siya na parang tunay na kapamilya. Sa totoo lang, ang sarap kasi magkaroon ng kaibigan kakwentuhan at kasabwat sa mga kalokohan. Pero yung inaasahan kong karamay, tinraidor ako at siya pa mismo ang sisira ng buhay ko. Pakinggan niyo po ang aking kwento. Isang umaga, masaya kaming nagtatawanan nila tatay at nanay habang nag-aalmusal. Nakahain sa mesa ang 2 putahe ng ulam na niluto ni nanay. Pero habang kumakain kami, biglang napalingon ako sa may pinto. Nakita ko si Lani na nakatayo doon. Nakatingin siya sa aming masayang pamilya. Walang ngiti sa mga labi niya. Iba ang timpla ng mukha niya pero binaliwala ko lang yon. Oy Lani! Nandyan ka pala! Kumain ka na ba? Halika, sumalo ka sa amin. Sige Melody, salamat. Okay na ako. Hihintayin na lang kita. Sabay na tayong pumasok. Sure ka? Marami namang pagkain dito Wag na, nakakahiya. Sige, doon na lang muna ako sa kanto ha. Hintayin kita doon. Okay, sige. Pagkaalis ni Lani, naupo ulit ako para tapusin ang almusal ko. Pero napansin kong biglang sumeryoso ang mukha ni tatay at nanay. Nagkatinginan silang dalawa bago magsalita si tatay. Melody, mas mabuti yata anak na iwasan mo na yung kaibigan mo na yan. Oo nga anak, alam mo bang may mga nabalitaan kami? Tamad daw mag-aral at mahilig maglakwatsa ang kaibigan mo. Opo, pero mabait naman po si Lani. Oo, sabihin na nating mabait. Pero paano kung maimpluwensya ang kanya? Iba ang takbo ng utak ng mga bata ngayon. Hindi naman po mangyayari yon. Alam ko naman po ang tama at mali Wala po akong gagawing masama. Ay nako, hindi mo masasabi yan anak. Kapag lagi mo siyang kasama, baka pilitin ka niya na uminom o kaya manigarilyo. Madaling mahila ang mga kabataan ngayon sa masamang gawain. Huwag po kayong mag-alala inay, itay. Okay lang po ako. Promise, magiging mabuti po akong anak sa inyo. Hindi ko po kayo bibiguin. Nang sabihin ko ito ay bahagyang napailing si tatay at huminga ng malalim. Tumingin siya sa akin at agad na napalabi bago muling nagsalita. Alam nyo, nakakaawa din talaga ang batang yan no? Paanong di mapapariwara? Ang nanay puro sugal, tapos ang tatay naman puro inom. Kaya nga nakakalungkot isipin ang sitwasyon ng pamilya nila. Sana lang talaga'y magbago pa siya bago mahuli ang lahat. Tumango na lang ako at tahimik na itinuloy ang pagkain. Pumasok lahat sa isip ko ang mga babala nila pero pinili ko pa ring paniwalaan na hindi ako mapapahamak sa pagsama sa kaibigan ko. Nang matapos akong kumain, nagpaalam na po ako sa kanila. Mauna na po ako, itay, inay. O sige anak, mag-iingat ka ha? At galingan mo sa school. Tatay naman para naman akong kinder. Paalala lang naman yun anak. Ang gusto ko kasi pagbutihin mo ang pag-aaral mo para makagraduate ka at maging maganda ang kinabukasan mo. Alam ko naman po yun. Sige na po, aalis na po ako. Okay, sige. Uwi ka agad ha? Wala nang lakwa-lakwatsa. Ngumiti ako at tumango bago kinuha ang bag ko. Tumalikod na ako at naglakad papunta sa kanto kung saan naghihintay si Lani. Napansin kong seryoso siya at nang papunta na kami sa eskwelahan, hindi po siya umiimik. Iba ang mood niya ngayong araw. Samantala pagdating ng hapon ni Sweeney, umuwi kami ng maaga ni Lani. Dahil maaga pa, tumambay muna kami sa harap ng isang tindahan. Umiinom kami ng malamig na soft drinks.
Nakaupo kami sa mahabang kahoy na upuan habang nagpapahinga at nagpapalipas ng oras bago tuluyang umuwi sa aming mga bahay. Malapit ng birthday ni Isabela. Ang sabi niya sa resort daw gaganapin yon. Ano, sasama ka ba? Overnight yon. Maganda daw ang kinuha nilang private pool para sa ating magkakaklase. Ay, hindi ako sasama eh. Alam mo naman sila tatay at nanay. Ayaw nila ng mga ganyan. Hala siya, totoo ba? Oo, delikado daw kasi yung nasa labas buong magdamag eh. Ay sus, hindi naman totoo yun ano? Tsaka minsan lang naman, private pool, may gate, magkakasama tayo, anong delikado doon? Basta, alam ko namang hindi nila ako papayagan eh. Eh di wag kang magpaalam. Ay ayoko nga, papagalitan nila ako kapag nahuli ko. Sayang naman kung hindi ka pupunta, minsan lang to eh. Tsaka sagot naman nila ang lahat, pagkain at pati entrance fee sa resort. Eh, hindi nga ako papayagan. Alam mo namang hanggang 6:00 lang ng gabi ako pwede eh. Alam mo, ang boring ng buhay mo. Wala ka man lang thrill na nararanasan. Ha? At bakit mo naman nasabi yan? Eh kasi puro ka nalang eskwelahan tapos uwi ka agad sa bahay. Eh nakakasawa kaya ang ganyang routine araw-araw? Hindi naman boring. Sumusunod lang ako sa mga magulang ko. Ayoko silang bigyan ng sakit ng ulo eh. Ay sus! Dahil dyan, kaya pinipigilan mo ang sarili mo na mag-enjoy. Eh okay naman ako eh. Ayoko lang talaga magkaproblema kami. Kailangan ko silang sundin, Lani. Ay, ewan ko sa'yo. Tignan natin kung hanggang saan ang tatag mong yan. Hayaan mo na ako. Okay lang ako. Okay ba talaga na magkaroon ng mahigpit na magulang, ha? Ha? Hindi naman sila mahigpit ah. Ay sus, kunwari ka pa. Alam ko nasasakal ka na sa ganyang patakaran nila. Siguro hindi mo lang pinapansin. Hindi ako nasasakal, Lani. Protektado lang nila ako. Ayaw nilang mapahamak ako. Alam ko naman para sa kabutihan ko ang ginagawa nila eh. Protektado saan? College student na tayo. Hindi ka na bata. Alam mo na ang ginagawa mo. Tatanda kang walang karanasan yan eh. Grabe naman yun. Eh totoo naman eh. Parang kalahati ng buhay mo, inilaan mo na sa pagsunod sa mga magulang mo. Oh, hindi naman. Sus, anong hindi? Puro ka-aral. Tatanda kang walang nararanasang kasiyahan. Kailan mo balak mag-enjoy ha? Kapag uugod-ugod ka na? Grabe ka naman. Nag-enjoy naman ako sa buhay. Tsaka masaya ako. Masaya kami. Sinasabi mo lang yan kasi hindi mo pa nararanasan mag-overnight. Yung gumala at bawal nga. Yun nga, bawal ang gumala. Bawal ang uminom. Lahat na lang bawal. Alam mo, hindi pa naman talaga yan ang priority ko eh. Kasi pwede namang i-enjoy ang mga ganyan sa tamang panahon. At kailan pa yung tamang panahon na yan ha, Aber? Eh kapag nakapagtapos na ako ng college at may trabaho na, doon ako babawi. Eh ngayon kailangan ko munang sumunod sa mga nagpapaaral sa akin. Ang tagal pa kaya nun. 1 taon na lang ano? Kahit na. Alam mo minsan kailangan mo ring sumuway para maramdaman mong nag-e-enjoy ka sa kabataan mo. Sayang yung mga araw oh. Mas mabuti na yon kaysa mapasama ako sa huli. Ayokong sirain ang tiwala nila tatay. Ang sabihin mo, duwag ka lang talagang sumubok ng mga bagong bagay. Takot kang lumabas sa comfort zone mo. Tignan mo ako, chill lang sa buhay. Lahat talaga sinusubukan ko. Biglang tumigil sa pagsasalita si Lani at may kung anong kinukuha sa bag niya. At nanlaki ang mga mata ko nang makita kong inalabas niya mula doon ang isang pakete ng sigarilyo. Agad siyang naglabas ng lighter at sinindihan ang dulo ng sigarilyo habang nakatingin ng diretsyo sa akin. Kinakabahan ako nang makita yon. Tapos may matandang lalaki na tumigil sa harap namin at tinignan kami ng masama. Halos manuyo ang lalamunan ko sa sobrang kaba, Miss Winnie. Hoy, ano yan? Naninigarilyo ka na? Obvious ba? Kailan pa, Lani? Masama yan sa baga at sa kalusugan mo. Itapon mo na nga yan ngayon din. Tignan mo, tinitignan ka na nung matanda. Huwag kang parang ignorante dyan. Matagal na akong naninigarilyo. Pampatanggal stress sa mga nakakabaliw na problema sa buhay. Kahit na, hindi pa ninigarilyo ang tamang solusyon sa mga problema sa bahay niyo. Yan ang sabi mo eh. Che, bahala ka. Pag nalaman ng nanay mo yan, lagot ka.
papagalitan ka na naman nun. Eh di mas magandang malaman nila. Sanay na ako mapagalitan at masaktan ano. Oh, hawakan mo nga sandali to. Ay, ayoko nga. Ang arte mo naman. Hahawakan mo lang naman eh. Kapag hindi mo kinuha to, hindi na kita kakausapin kahit kailan. Ay, talaga ba? Seryoso ako. Sige ka, mawawalan ka ng best friend. Eh, sige na nga. Akin na nga yan. Bilisan mo ha. Nanginginig ang mga daliri ko habang inaabot sa akin ang may sinding sigarilyo. Hiyang-hiya ko habang hawak ko yun kasi pakiramdam ko po Miss Winnie talagang malaking kasalanan ang ginagawa ko. Sinulyapan ko si Lani, tumayo siya at lumapit sa tindahan. Dumukot siya ng kapirasong barya at bumili ng candy tsaka siya bumalik sa akin. Sakto namang iaabot ko ng sigarilyo, biglang napadaan sa tindahan ng nanay ko. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang bagay na nasa daliri ko. Agad niya itong inagaw at ibinato sa kalsada. Galit siya. Hinawakan niya ang aking mga kamay pa uwi sa bahay. Pabalagbag akong binitiwan ni nanay pagdating namin sa sala. Namumula ang buong mukha niya sa inis. Sakto namang umiinom ng kape si tatay at napatayo nang makitang itsura naming mag-ina. Ano nangyari, Lita? Tanungin mo yung magaling mong anak, Mando. Tanungin mo! Ano to, Melody? Bakit galit na galit ang nanay mo? May nangyari ba? Ano po kasi? Nahuli ko siya sa may tindahan. May hawak na sigarilyo. Ano? Totoo ba yun? Oo, kitang-kita ng mga mata ko. Ano, Melody? Kailan ka pa natutong manigarilyo, ha? Ganyan ka na ba ngayon, ha? Natuto ka ng magbisyo nang hindi namin alam? Hindi naman po sa akin yun eh. Pinahawak lang po sa akin ni Lani. At pumayag ka naman. Hoy, Melody, alam mo ba ang ginagawa mo, ha? Kung pinahawak lang yun, bakit mo kinuha? Pinahawak lang naman po niya sandali. Bumili po siya ng candy. Nagpapalusot ka pa? Bibili lang ng candy, ipapahawak pa sa'yo ang sigarilyo niya? Totoo naman po kasi inay eh. Ipinahawak lang niya sa akin yun. Hindi pa ako naninigarilyo. Huwag kang magsinungaling ha? Grabe ka. Nagpapakahirap kami ng tatay mo para mapag-aral ka tapos makikita kita nakatambay sa tindahan at naninigarilyo. Pero inay, hindi nga po ako humihit-hit. Dumaan lang po kami sa tindahan para uminom ng soft drinks. Maniwala naman po kayo sa akin. Tsaka promise, pinahawak lang po talaga niya sa akin yun. Kahit na, dyan nagsisimula ang lahat sa hawak-hawak, sa subok-subok hanggang sa malulong ka na. Sabi ko na nga ba bad influence talaga sa'yo ang babaeng yon. Hindi naman po, inay. Mabait naman pong kaibigan si Lani Oo, alam kong mabait. Pero yung nakita ko kanina na ginagawa nyo, hindi na yun maganda. Tama ang nanay mo. Kapag nai-impluwensyahan ka na sa masasamang gawain, hindi na tunay na kaibigan yun. Mabuti pa, iwasan mo na siya, ha? Huwag naman po kayong ganyan kay Lani. May mabigat lang po siyang problema kaya siya ganon. Problema? Aba lahat ng tao ay may problema sa buhay. Hindi sapat na rason ng problema para magbisyo ka at mandamay. Hindi nga po ako naninigarilyo. Kaya ako lang naman po hinawakan kasi tinakot niya ako na hindi na raw niya ako kakausapin. Tinakot ka niya para lang masunod ang gusto niya? Opo. Pero pakikisama lang din naman po yun sa kanya. Alam niyo naman siya lang ang kaibigan ko Pakikisama? Pakikisama ba yung alam mong tinutulak ka sa pagkakamali? Hindi tunay na pakikipagkaibigan ng ganyan. Kung yun po ang sinabi niyo sige na ho, papasok muna ako sa kwarto ko at magpapahinga na muna ako. Sige na, pumasok ka na sa kwarto mo. Pag-isipan mo ng mabuti mga sinabi namin sa'yo, ha? At siguraduhin mong hindi na mauulit to. Opo, hindi ko na po uulitin. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa kwarto ko, tsaka ko isinara ang pinto. Nahiga ako sa kama at tumitig sa kisame. Nalungkot ako ng sobra at nakonsensya sa nagawa ko. Binigyan ko ng dahilan ng mga magulang ko para magalit. Alam ko naman tama sina tatay at nanay sa mga pangaral nila sa akin pero natatakot pa rin akong mawalan ng kaibigan kapag tuluyang lumayo si Lani. Gulong-gulo ang isip ko hanggang sa bigla akong nakatulog sa pagod at kakaisip.
Samantala kinabukasan ng tanghali, nang nasa eskwelahan na kami, nakaupo kami ni Lani sa ilalim ng puno malapit sa kantin. Tahimik lang ako at walang imik. Dahil sa pananahimik ko, napansin kagad ni Lani na malungkot ako at walang sigla. Hoy, ano bang nangyari sa'yo ha? Bakit parang Biyernes Santo yung mukha mo? Dahil to sa nangyari kahapon. Nakita ko ni nanay na may hawak na sigarilyo habang bumibili ka sa tindahan. Oh, anong nangyari? Di pinagalitan lang naman ako nila nanay at tatay. Talaga? OMG, hindi nga. Oo, no? Pahamak ka kasi. Pwede namang dalhin mo na yung sigarilyo mo habang bumibili. Pinahawak mo pa sa akin. Nakakainis. Ay nako, ang OA ha? Anong OA doon? Wow ha, ganyan lang talaga ang reaksyon mo pagkatapos na nangyari sa akin kahapon? Wala ka talagang konsensya no? Anong gusto mong gawin ko? Mag-sorry ako sa'yo. Aba, hindi ko naman kasalanan na makitid ang utak ng mga magulang mo. Hoy, wag mo naman pagsalitaan ng ganyan ng mga magulang ko. Wala naman silang ginagawang masama sa'yo Anong wala? Alam kong mainit ang dugo nila sa akin ano? Hoy, hindi Wag ka nang mag-deny pa. Tingin kasi nila sa akin body influence ako. Nalaman ko yun sa mga chismosa sa tindahan. Yun daw ang sabi ng nanay mo. Sorry kung may nasabi man siyang hindi maganda tungkol sa'yo. Problema kasi sa mga magulang mo, madali silang manghusga. Wala man lang silang consideration. Uy, grabe ka naman. Change topic na nga lang tayo. Ayoko nga, marami pa akong gustong sabihin At ano pang gusto mong sabihin? Naaawa ako sa'yo. Ginagawa ka nilang sunod-sunuran sa lahat ng gusto nilang mangyari sa buhay mo Ha? Hindi naman Anong hindi? Isipin mo ngang mabuti. Wala ka ng kalayaang mag-isip para sa sarili mo. Lani, magulang ko sila. Karapatan nilang ituro sa akin ang tama at mali. Para sa ikabubuti ko rin naman ang mga pangaral nila Whatever. Pero ako ang nasasakal sa'yo Para kang isang bilanggo na nakakulong sa isang kahon na sila lang ang may hawak ng susi. Hindi nakakasakal yun. Sinasabi lang nila kung anong tama at mali. Sinasabi nila ang tama sa paningin nila pero hindi mo ba napapansin? Masyado silang nangihimasok kahit na sa mga personal mong gusto. Wala ka ng kalayaang pumili ng magpapasaya sa'yo Sumusunod lang ako dahil nag-aaral pa ako. Hindi ako pwedeng magdesisyon ng ako lang mag-isa. Pwede Bakit ako? Ayaw kasi nilang mapahamak ako. Bakit nga ako? Napapahamak ba ako? Ang sabihin mo, wala lang silang tiwala sa'yo. Anong sinabi mo? College na tayo pero tratong elementary pa rin ang binibigay nila sa'yo. Hanggang kailan ka magtitiis sa ganyan trato? Pero, iniingatan lang naman nila ako Masyadong exaggerated ang pag-iingat nila sa'yo Tignan mo nga, humawak ka lang ng yosi pinagalitan ka na kaagad. Kasi nagulat lang sila. Hindi nila inaasang makikita nila ako sa kalsada na may hawak ng ganon. Ang sabihin mo, binabakuran ka nila ng husto. Ayaw nilang matuto ka sa labas para manatili kang inosente at utu-uto sa mga batas nila. Natahimik ako ng tuluyan at napayuko, Miss Winnie. Paulit-ulit na umiikot sa utak ko ang mga binitiwang salita ni Lani. Napaisip ako ng malalim. Parang may isang parte ng utak ko na nagsasabing totoo ang sinasabi niya. Naalala ko yung lahat ng bawal sa bahay. Sa sobrang dami ng pinagbabawal nila, unti-unti kong naramdaman ang matinding bigat ng pagiging laging sumusunod na anak. Napatitig ako kay Lani habang unti-unting lumalambot ang paninindigan ko. Unti-unti, may naramdaman akong inis at pagdududa sa sarili kong mga magulang. Hindi ka ba napapagod maging perpekto at mabuting anak ha? Ano kasi? Minsan naiisip ko rin yan. Minsan napapagod din akong mag-ingat, lalo na sa mga kilos ko, para lang wala silang masabi. O diba? Tama ako. Tao ka rin, Melody. May sarili kang buhay at kailangan mo ring mag-enjoy habang bata ka pa. Hindi ka naman robot Tama ka naman. Minsan gusto ko ring maranasan ang lumabas kasama ng iba. Gusto mong matry? Ha? Paano? Tumakas tayo. Sumama ka sa amin sa party ni Isabel. Pero paano kung mahuli ako?
Eh di at least nakasama ka. Hayaan mo na yung galit nila, lilipas naman yun eh. Maniwala ka. Sige na nga. Ayun! Sa wakas, nagising ka na rin sa katotohanan bago ka patuluyang mabaliw sa kahahabol sa expectations nila. Siguro nga, baka tama ka rin. Baka masyado lang akong nasanay sa sistema kaya hindi ko napansing nasasakal na pala ako ng sobra. Mabuti naman at nakakaintindi ka na ngayon. Huwag kang mag-alala, nandito lang ako palagi. Tuturuan kita kung paano i-enjoy ang buhay. Oo, sige. Pero hindi pwedeng mag-overnight ha. Hahanapin nila ako kinabukasan eh. Oo, sige. Uuwi rin tayo ng madaling araw. Dahil po sa pag-udyok sa akin ni Lani, nagkaroon ako ng lakas ng loob na suwayin ang aking mga magulang. Pagpatak ng 9:00 ng gabi, nang sigurado kong tulog na sina nanay at tatay, dahan-dahan kong binuksan ang bintana ng kwarto ko. Tumalon ako palabas at sumama kay Lani. Pagdating naman sa resort, namangha ako sa mga ilaw at tugtugan. Unang beses kong maka-attend sa ganong party. At mas lalo akong nag-enjoy nang lumangoy na nga ako sa pool. Malamig ang tubig, masarap maligo. Sobrang nag-enjoy ako habang nakababad sa tubig kasama ang iba pa naming kaklase. Naramdaman ko yung sinasabi ni Lani na kalayaan. Wala akong ibang ginawa kundi lumangoy ng lumangoy at makipaglaro sa tubig nang walang iniisip na oras o sermon. Maya-maya pa, lumapit si Lani sa gilid ng pool at tinawag ako para umahon muna. Melody! Melody! Umahon ka muna dyan sa tubig. Halika rito sa mesa at nagkakasayahan ng lahat eh. Tagayan na. Ha? Uminom? Ayoko, Lani. Dito na lang ako sa pool. Ang KJ mo talaga. Halika na, naghihintay na sila eh, oh. Pass na muna ako. Hindi ako umiinom ng alak eh. Baka mahilo ako ng sobra. Ano ka ba? Pumunta ka pa rito sa resort kung mag-iinarte ka lang naman. Alis ka na dyan. Sumubok ka maski konti lang. Ano kasi? Sige na. Nandito tayo para mag-enjoy ano? Natatakot ako eh. Baka maamoy ako nila tatay kung iinom ako. Alam mo namang hindi ako nagpaalam. Hindi yan. Konti lang naman ang iinumin mo eh. Pampainit lang. Sige na. Minsan lang to kaya lubos-lubusin na natin. Sige na nga. Aahon na ako ha, pero isang tagay lang ha. Kapag lumagpas doon, tigil na ako at babalik na ako sa pool. Oo na, sige na. O mga tol, bigyan nyo ng shot itong si Melody. Umahon ako sa pool, kinuhang tuwalya at lumapit sa mesa ng inuman kasama si Lani at iba pa naming kaklase. Inabot ni Lani ang baso. Ininom ko ang laman nito. Mabilis na gumapang ang init mula sa aking lalamunan pababa sa aking tiyan. Napapikit ako sa pait at tapang kahit may halong juice ang inumin. Hindi masarap. Ang pait. Ganyan talaga kapag unang beses mong uminom ng alak. Pero aminin mo, masarap at nakakaginhawa sa pakiramdam, hindi ba? Ewan, hindi ko maipaliwanag ang lasa eh. Pero tama ka, gumapang ang init sa buong katawan ko at nawala kagad ang lamig na nararamdaman ko mula sa tubig ng pool. Oh, sabi ko sa'yo eh. Oh, heto pa, isa pa, para masanay ka. Ay Lani, ang sabi ko kanina isa lang. Ano ka ba? Hindi ka naman malalasing ng ilang tagay lang eh. Sige na, mas masarap kapag nagtagal ka ng konti. Pero, huwag kang mag-alala. Alalay lang tayo sa pag-inom. Alam ko naman na uuwi pa tayo mamayang madaling araw para hindi tayo mahuli ni Tatay Mando at Nanay Lita mo. O eto, kunin mo na. Sige na nga. Ayun. O sige, mamulutan ka para mawala yung pait sa panlasa mo. Kumain po ako ng pulutan na inihaw na baboy ni Sweeney. Nagpatuloy ang tagayan. Mabilis na ipinasa ulit sa akin ang baso sa pangatlong pagkakataon. Ininom ko ito ng tuloy-tuloy. Wala na yung sakit at pait sa lalamunan ko. Sa halip, napalitan ito ng init na mabilis gumapang sa buong katawan ko. Bahagyang umikot ang paningin ko pero kasabay nito ang sobrang gaan ng pakiramdam. Nawala lahat ng kaba at takot sa dibdib ko. Tumatawa na ako ng malakas sa mga kwento ng kaklase namin sa mesa kahit hindi naman masyadong nakakatawa yon. Maya-maya, may inilabas na pakete ng sigarilyo si Lani. Oh,
Yosi ka muna. Mas masarap uminom ng alak kapag may hawak ka ring may sinding yosi. Mas nakaka-relax. Ay, ayoko niyan. Kung ano-anong inaalok mo sa akin eh. Mapapahamak na naman ako eh. Hindi yan. Tignan mo sila oh. Kanya-kanya na silang hit-hit ng sigarilyo. Maki-join ka na rin. Sige na, subukan mo. Akin na nga. Buisit ka talaga, Lani. Kundi lang kita kaibigan eh, hindi mo ako mauuto eh. Maya-maya naglabas ulit ng sigarilyo si Lani at inabot sa akin ng isang stick. Wala nang arte-arte, kinuha ko kagad yon at nagpasindi sa kanya. Dahan-dahan akong humithit. Hindi na ako inubo. Hinihipan ko ang makapal na usok pataas sa hangin habang nakangiti. Nakalimutan ko ang lahat ng batas at sermon nila nanay at tatay sa bahay. Sa mga oras na yon, naniwala akong tama si Lani. Ang alam ko lang, sobrang nag-enjoy ako sa unang pagtikim ng kalayaan. Oh, kumusta naman? Nag-enjoy ka ba rito sa resort ha? Oo, sobra. Hindi ko inakalang ganito pala kasaya ang mga bagay na laging pinagbabawal sa akin. O diba? Sabi ko naman sa iyo masyado ka kasing takot sa mga magulang mo. Ngayon, nakikita mo na yung mga pinapalampas mong bago araw-araw. Oo nga Ang dami kong sinayang na oras. Masarap pala yung pakiramdam na walang nagbabantay sa bawat kilos mo, yung walang curfew at walang nagsesermon. Ganyan dapat. Buti naman at nakita mo ng totoong mundo natin. Isipin mo na lang, kung hindi ka tumakas, ano kayang ginagawa mo ngayon? Nakahiga ka na lang sa kama habang nakatitig sa kisame. Ang boring kaya nun. Oo na, sige na. Akin na nga ulit yung baso. Lagyan mo ng alak. Dahan-dahan lang ha. Baka naman hindi ka na makalakad ng maayos pa uwi sa inyo mamayang madaling araw. Hindi yan. Kaya ko pa at malinaw pa ang isip ko. Nagpatuloy ako sa pag-inom hanggang sa hindi ko na namalayang sobrang lasing ko na pala. Hindi namin nasunod ang plano namin na umuwi ng madaling araw dahil maski si Lani, nalasing na rin ng husto hanggang sa tuluyan na akong nakatulog sa tabi ng mesa. Pagkagising ko, sumalubong kagad sa mukha ko ang mataas na sikat ng araw. Pagtingin ko sa relo, nanlaki ang mga mata ko. 8:00 na po ng umaga. Yung mga kasama namin, pupungas-pungas pa lang at panayang reklamo sa matinding hangover. Labis po akong kinabahan nang maalala ko sina nanay at tatay. Madali kong inaya si Lani na umuwi pero ayaw pa po niya. Wala akong nagawa kundi ang umuwing mag-isa. Kabadong-kabado ako sa buong biyahe ko, Miss Winnie. At pagdating ko nga sa bahay, dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Nakita ko si nanay na nagliligpit ng pinag-almusalan sa kusina habang si tatay naman seryosong nakaupo sa aming sala. Saan ka galing? Ay, tay, ano po sa birthday po ni Isabel, nagpa-night swimming po siya. Nagpunta ka sa birthday ng kaklase mo? At hindi ka nagpaalam sa amin? Ano sa palagay mo ang iniisip mo, Melody? Sorry po, tay. Sorry? Kagabi, 10:00, nagising ang nanay mo. Sinilip ka niya sa kwarto at wala ka. Alam mo ba kung saan-saan ka naming hinanap kagabi? Lumabas kami ng tatay mo, anak, kung sino-sino ang inistorbo namin para pagtanungan kung nasaan ka. At yung tatay ni Lani, siyang nagsabi na may pinuntahan nga raw kayo na night swimming ng anak niya. Mabuti pa si Lani nagpaalam kaysa sayo. Kailan ka pa natutong tumakas, ha? Ngayon lang naman po yun, tay. At sa palagay mo, maniniwala pa kami dyan sa sinasabi mo? Totoo naman po yun Kagabi lang po ako tumakas. Naisip ko po kasi kapag nagpaalam ako, hindi niyo ako papayagan. Talagang hindi ka namin papayagan. Dahil sigurado naman kami ng nanay mo na puro inuman ang gagawin niyo ron. Kumain din po kami tsaka naligo sa pool. Sasagot ka pa, ha? Tignan mo ang sarili mo. Mukha ka bang disente dyan, ha? Para kang ginahasa ng 10 lalaki. Grabe naman po kayo, tay. Hindi naman po. Anong hindi naman po? Sumama lang naman po ako kasi gusto kong maranasan ng sumama sa kanila paminsan-minsan. Gusto mong sumama? Pero hindi ka nga nagpaalam Saka anong klaseng party yan, ha? Inabot na kayo ng umaga? Night swimming nga po yun. Night swimming? At kailangan ba talagang maglasing kayo?
Amoy alak ka, Melody. Napilitan lang naman po akong tumikim ng alak kagabi eh. Nakakahiya naman po kasing tumanggi sa mga kaklase ko sa mismong party. Nakakahiya sa kanila? Pero hindi ka nahiya sa aming dalawa ng tatay mo, ha? Pinag-alala mo kami ng husto buong magdamag rito sa kahihintay. Isang beses lang naman po yun, inay. Nakisama lang naman po ako. Pero hindi nga tama yung ginawa mo. Paano kung napahama ka? Paano kung may lukulukong manamantala sa'yo habang lasing ka? Mababawi mo ba ang dangal mo? Eh wala naman po kaming ginawang masama. Nagkasiyahan lang naman po kami kagabi. Pero babae ka, anak. Wala ka bang delikadesa sa katawan mo, ha? Mga siraulo din ang mga kasama mo eh. Huwag niyo naman po silang pagsalitaan ng ganyan, yung mga kaklase ko. Wala po kayong karapatang manghusga, inay. Anong walang karapatan? O ba't sumasagot ka na ngayon ng pabalang, ha? Nagsasabi lang naman po ako ng totoo eh. Anong totoo? Kami ang nagluwal at nagpalaki sa'yo, ha? Karapatan at obligasyon naming ilayo ka sa mga taong pwedeng sumira sa'yo. Wala pong sumisira sa akin. Sarili ko tong desisyon. Ako ang nagkusang sumama sa kanila kagabi dahil gusto kong makawala kahit saglit sa walang katapusang pagbabawal niyo. Bastos ka! Hindi mo ba naiintindihan na ginagawa lang namin yon para sa kabutihan mo? Tapos ganitong igaganti mo? Kaya nga, ang kapal ng mukha mo. Ang dami naming hirap sa'yo. Tapos, sasagot-sagutin mo kami ng nanay mo? Ayan na naman po tayo sa sumbatan eh. Lagi na lang yung sinusumbat sa akin ang lahat. Kasalanan ko po bang ipinanganak ako at maghirap kayo ng dahil sa akin? Walang iya ka! Hindi kami nanunumbat. Ang hinihingi lang namin sa'yo, simpleng respeto at pagsunod. Sinusunod ko naman kayo ah. Pero sumusuway ka pa rin. Wala kang utang na loob. Wala kang respeto dahil ganyan mo na kami sagutin ng tatay mo. Kung kapalit ng respeto na hinihingi nyo ay ang patuloy na pananakal nyo, wag na lang. Anong sinabi mo? Nasasakal na ako, inay. Sakal na ako sa inyo. Buong lakas akong sinampal ni nanay. Nabigla ako ng husto, Miss Winnie. Napahawak na lang ako sa namumulang mukha ko at tuloy-tuloy na tumulo ang mga luha ko sa aking mga mata. Sobrang hapdi ng pagdapo ng kanyang palad sa aking balat. Natahimik ang buong sala namin. Nakatitig lang si Tatay Mando sa akin habang mariing nakahawak sa kanyang dibdib. Sa halip na humingi ng tawad, mas nangibabaw ang matinding galit at sama ng loob ko. Ang gusto ko lang naman ay kalayaan. Wala na akong ginawa kundi sumunod sa lahat ng batas rito sa bahay. Kalayaan ang gusto mo? Pero hindi ka naman namin kinukulong dito ah. Hindi literal na kulungan pero ang dami niyo pong bawal. Dahil alam namin kung ano makakabuti sa'yo. Ang sabihin niyo, wala kayong tiwala sa akin. Tinuturing niyo pa rin akong bata hanggang ngayon. Nagkakamali ka. Hindi ganon, Melody. Hindi ganon. Pero sa isang simpleng pagkakamali, nagawa niyo akong saktan. Isang beses lang naman ako sumuway ah. Pero ginanito niyo na ako at ganito na kayo magalit? Isang beses lang, oo. Pero pinag-alala mo kami ng husto. Nakabalik naman po ako ng buo at buhay ah. Matanong ko lang ho, ayaw niyo ho ba akong maging masaya? Gusto naming maging maayos ang kinabukasan mo. Yun ang tunay na kaligayahan sa buhay natin. Kaligayahan niyo yon, hindi akin. Pero pwede ko naman tuparin yun ng hindi nasasakali. Ibang klase ka na rin talaga sumagot ngayon ah. Siguro, sinulsulan ka na rin nila, Nino. Ano? Sa kanya ka na nakikinig kesa sa amin ng mga magulang mo? Oo, dahil si Lani naiintindihan niya ang sitwasyon ko. At paano naman niya maiintindihan, Aber? Anong alam niya sa tunay at tamang pagpapalaki ng magulang? Ang mga magulang nun, walang kwenta. Tama kayo, pero hindi naman ibig sabihin nun walang kwenta rin si Lani. Melody, mas mabuti pa siguro maghanap ka na ng bagong barkada, ha? Huwag na yung Lani na yan. At walang pangarap yan kundi ang maglakwatsa araw-araw. Huwag niyo nga pong idamay si Lani rito. Mabuti siyang kaibigan. Mabuti? Mabuti ba ang ganon? Alam mo, wala siyang maibibigay na mabuting impluensya sa'yo. Hinihila ka lang niya pababa sa putikan eh. Hindi ho totoo yan. Mas mabuti nga siya eh. Hindi ako ginagawang robot na disuse. Hindi katulad niyo.
Nilason ka na nga ng tuluyan ng Lani na yan, pati na ang pag-iisip mo! Hindi ko na sinagot si nanay at sa halip, padabog akong naglakad paakyat sa hagdanan papunta sa aking kwarto. Pagpasok ko ay malakas kong isinara ang pinto. Agad ko po yung nilak. Sobrang bigat ng dibdib ko dahil sa matinding sama ng loob ko sa kanila. Tama si Lani, ginagawa lang nila akong sunod-sunuran. Mula ng araw na yon, Miss Winnie, tuluyan na akong natutong magrebelde. Madalas na rin akong lumiban sa klase at hindi na ako nag-aaral ng maayos tulad ni Lani. Madalas kaming naglalakwatsa. Puro tagayan at inuman lang ang inaatupag namin. Lagi akong wala sa bahay. Galit na nga ang mga magulang ko pero nawalan na ako ng pakialam sa kanila. Hanggang sa isang hapon, bigla na lang kaming nakita ni tatay. Kasama ko si Lani at nakikipag-inuman kami sa bahay ng isang kabarkada. Melody? Anong ginagawa mo rito? Itay? Akala ko ba may klase ka hanggang alas 6? Bakit nandito ka? Saka ano yan, ha? Umiinom kayo? Birthday lang po ng kaklase ko at... Birthday na naman! Anong gagawin mo na namang excuse ang birthday para makainom ng alak? Tumayo ka dyan. Tay naman Hindi ka tatayo dyan. 1, 2. Ano pa yan? Nakakahiya naman yung ginagawa nyo Pinapahiya nyo ako! Nakakahiya? Mas nakakahiya yung ginagawa mo. Wala ka na ba talagang delikadesang bata ka? Nakikipag-inuman ka sa mga lalaki. Uwi ka na. Uwi na tayo. Ayoko! Hindi pa ako uuwi! Pabayaan nyo na nga muna ako rito! Sabi ng uwi. Kakalbuhin kitang bata ka. Kundi mo ako susundin. Tito, chill ka lang. Kayo naman wala naman kaming ginagawa dito kundi nag-e-enjoy lang po kami. Para namang hindi kayo nagdaan sa ganito nung kabataan nyo. Ano tito? Huwag mo akong matito-tito dyan, ha? O ikaw? Ikaw lang ang sumira sa isip ng anak ko Ay, ako agad? Grabe naman kayo. At sino ang sisisihin ko? Ikaw lang naman ang nag-i-impluwensya sa anak ko Isa kang bad influence! Ako ang bad influence? Hindi naman Alam nyo tito, kaya ganyan si Melody kasi sinasakal nyo. Masyado nyong hinihigpitan. Tumahimik ka! Huwag kang magmarunong dahil hindi mo alam kung paano namin pinalaki ang anak namin. Ikaw, tinuruan mong manigarilyo, uminom ng alak, at maging bastos ang anak namin. Hindi ho Siya din ang may gusto niyan, hindi lang ako. Tumahimik ka! Gusto mong tahiin ko yung bibig mo at di ka na makapagsalita, ha? Hindi po, tito. Sige po, aalis na ako. Hoy, Lani! Huwag mo naman akong iwan dito! Ano ba? Ano? Hindi ka pa uuwi? Oo na! Uuwi na! Huwag kang ganyan sumagot, ha? Utang na loob, Melody. Huwag mong sagarin ang pasensya ko. Dahil kung hindi, patitigilin kita sa pag-aaral mo. Di wag niyo akong pag-aralin. Puro kayo pananakot. Hindi niyo naman ginagawa. Ba't talagang... Bakit ganyan ka, ha? Di ka naman dati ganyan, ha? Sabihin mo nga sa akin kung anong problema mo. Sinabi ko na. Masyado nga kayong mahigpit. Ganun ba? Gusto mo maluwag kami sa'yo? O sige, mula ngayon, magiging maluwag na kami sa'yo. Pero kapag napariwara ka, huwag mo kaming sisisihin, ha? Hindi ako mapapariwara dahil alam ko naman kung ano ang tama at mali. Hindi na ako bata. Kung ganon, halika na. Umuwi na tayo. Tutal, wala na rin naman sila ni Rito Oo, eto na. Uuwi na. Paulit-ulit. Patabog akong sumunod kay tatay pauwi, Miss Winnie. Inis na inis ako kay Lani dahil mabilis niya akong iniwan sa ere. Pagdating namin sa bahay, dumiretso ako kagad sa kwarto ko at nilak ang pintuan. Sabi ni tatay luluwagan na raw nila ako. Pues, susubukan ko kung hanggang saan aabot ang kalayaan ko. Pagbagsak ko sa kama, kinuha ko kagad ang cellphone ko mula sa bulsa. Mabilis kong hinanap ang number ni Lani at tinawagan siya. Isang ring pa lang, sinagot naman niya kagad ang tawag ko. Walang yaka rin Iniwan mo kagad ako sa ere kanina. Hala, sorry talaga, Mel. Nakakatakot kasi yung tatay mo Galit na galit kaya tumakbo na ako. Kahit na, nakakainis ka pa rin.
Napahiya ako ng gusto sa mga kabarkada natin nang dahil iniwan mo ko ron. Oo na, mali na ako talaga. Huwag ka na magtampo dyan. Babawi ako sa'yo, promise. Gagawin ko ang lahat para mawala yung inis mo sa akin ngayon. Paano ka naman babawi ngayon? Na-stress nga ako sa lahat ng nangyari eh. Sorry na nga. Oo, pero alam mo, suko na sa akin si tatay. Os? Talaga? Anong sabi niya? Ang sabi niya, wala na raw siyang pakialam sa kung anong gusto kong gawin sa buhay ko. Oh, sinabi niya yon? Talaga ba? Oo nga. Aba, blessing in disguise pa rin pala yung nangyari ha. At dahil dyan, may magandang balita ako sa'yo. Ano yon? Huwag ka nang pabitin dyan, sabihin mo na. May bagong bukas na bar sa bayan. Ayan ka na naman eh. Ay nako, wag mong tatanggihan to kasi sa opening nila, may sikat na bandang tutugtog. Ay, talaga? Oo, kaya mag-ready ka bukas ng gabi ha. Magkano entrance? Ako nang bahala doon, sagot ko na. Sagot mo pati alak? Aba, madami kang pera ngayon ah. Wala, pero may nakilala ko na manlilibre sa atin. Sino naman? Basta, ipapakilala ko siya sa'yo bukas ng gabi. Siguro, sugar daddy mo yan ano? Hindi ha, tropa lang to. At ikaw talaga ang gusto niyang makilala. Ako? Bakit naman ako? Naghahanap ng pwedeng maligawan eh. Di ikaw ang nirekomenda ko. Uy, grabe ka. Hindi naman ako naghahanap ng jowa ano? Ayoko niyan. Uy, ikaw din, gwapo kaya to. Tsaka maganda ang katawan. Halatang nagja-gym araw-araw. Ayoko nga, nakakahiya. Ang arte nito. Wala namang masamang makipagkilala eh. Tsaka bagay kayo. Gwapo siya tapos maganda ka. Opportunity mo na to para magka-love life ka. Sira ulo ka talaga. Pero totoo bang pogi yan ha? Baka naman niloloko mo lang ako ha? Pogi nga, tsaka mayaman. Kaya mag-ayos ka bukas ha. Magsuot ka ng magandang damit. Yung fitted na dress. Yung sexy. Wala naman akong ganong damit eh. Alam mo naman kung gaano ka-conservative ang mga magulang ko pagdating sa pananamit. Ay, oo nga pala, no? O di sige, papahiramin na lang kita. O siya, babay na ha. Matutulog muna ako. Medyo hilo na ako eh. Okay, bye-bye! Pagkababa ko ng cellphone, napangiti ako at nakaramdam ng kaba. Nawala biglang inis ko kay Lani. Samantala, kinabukasan ng gabi, naghanda na ako para sa pagpunta namin sa bagong bukas na bar. Simple lang po ang suot ko palabas ng kwarto. Naka-t-shirt lang ako at maong na pantalon, Miss Winnie. Pagbaba ko, nandun si nanay at tatay sa sala at seryosong nanonood ng TV. Dire-diretso ang lakad ko palabas ng pinto. Hinintay kong tawagin nila ako o sitahin. Nagulat ako nang walang magbawal sa akin. Walang nagtanong kung saan ako pupunta o kung anong oras man ako uuwi. Himala talaga yon, Miss Winnie. Kaya naman mabilis akong lumabas ng bahay at naglakad papunta sa tagpuan namin ni Lani. Pagdating ko sa kanto, nakita ko kagad siya na naghihintay. Napansin ko kagad ang bitbit niyang paper bag. Agad ko siyang nilapitan. Diyos ko naman, Melody. Inabot ka pa ng siyam-siyam. Kanina pa ako naghihintay dito eh. Sorry na. Nag-alangan kasi ako kina nanay at tatay eh. Pero buti na lang talaga, hindi nila ako sinita. Mabuti naman kung ganon. Heto yung sinasabi ko sa yung damit oh. Daan na lang tayo dun mamaya sa gasolinahan at dun ka na magbihis. Hala, Lani. Seryoso ka ba talaga rito? Ang liit naman ito. Tapos ang baba pa ng neckline. Halos kita ng kaluluwa ko nito eh. Ignorante. Fitted body dress yan. Kaya ganyan talaga kaliit tignan. Kapag sinuot mo yan, huhulma talaga sa katawan mo at lilitaw ang kurba mo. Pero nakakahiyang isuot to no. Hindi ko kaya. Ano ka ba? Sa una lang yan maninibago ka. Sayang naman yung ganda at kinis mo kung palagi kang mukhang manang ano. Pero masyadong revealing eh. Baka isipin ng lalaking ipapakilala mo eh. Easy to get ako. Hoy, excuse me. Pang sosyal yung pupuntahan nating bar. Hindi pwede ang t-shirt lang doon ano. At yung mga babae doon, ganyan din ang suot nila. Kailangan nating sumabay sa ora ng mga nandun ano. Ganun ba? Oo, ganun nga. Tsaka wala naman tayong kakilala doon kaya bakit ka mahihiya? Pero, wag kang maarte.
Bagay sa'yo yung pulang dress na yan. Magmumukha kang artista, promise. Lalagyan pa kita ng konting makeup mamaya. Lani, kung isusuot ko to, baka naman mamaya bastusin ako ng mga tao doon dahil sa suot ko. O baka mamaya yung nirereto mo sa akin, manyak pala yun ah. Mabait yung lalaking yun ano, walang mangangahas na bastusin ka. Trust me, mag-e-enjoy tayo. Sige na, tara na. Okay, sige na nga. Wala na rin naman akong magagawa eh. Pero siguraduhin mo lang talaga na babantayan mo ako doon ha. Oo naman. Ako pa ba? Sige na, go na tayo. Wala na akong nagawa kundi ang sumunod kay Lani, Miss Winnie. Sumakay na kami ng tricycle at saka kami nagpahatid sa may gasolinahan malapit sa bar. Doon kami nagbihis at nag-ayos. Halos hindi ako makahinga sa damit ko. Lapat na lapat ang tela sa balat ko eh. Pilit ko ring hinihila pababa ang laylayan dahil hanggang kalahati lang ng hita ko ang natatakpan. Nang makita ko ni Lani, tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Ngumiti siya ng malapad. Walang sabi-sabing pinahira niya ako ng makeup. At nang matapos yon, hinila na niya ako papunta sa bar. Pagdating nga namin sa The Neon Lounge, sinalubong kagad kami ng dumadagundong na tugtog at amoy ng usok. Madilim po sa loob, siksika ng mga tao at puro umiikot na ilaw ang nagbibigay liwanag. Hinawakan ni Lani ang nanginginig kong kamay paakyat sa ikalawang palapag. Tahimik doon at malayo sa gulo. Sa VIP area, nakita ko na kagad ang isang lalaking nakaupo mag-isa sa mahabang itim na sofa. May hawak siyang isang baso ng matapang na alak at nakangiti habang papalapit kami sa kanya. Siya yung sinasabi ko sa iyo, si Jeremy. Hello Jeremy, kanina ka pa ba naghihintay? Uy, hindi naman. Kararating ko lang din eh. Mabuti naman. Ay siya nga pala, si Melody, yung kinukwento ko sa'yo. Melody, si Jeremy. Ay, hello. Hi Melody. Nice to meet you. Grabe, totoo nga yung sinabi ni Lani ha. Maganda ka talaga. At mas maganda sa personal. Salamat. Oh, po kayo rito. Tabi tayo. At huwag kayo mahihiya sa akin ha. Gusto niyo ba ng drinks? Oo naman. Yun nga yung pinunta namin dito eh. Oo nga, ganun nga. Pero naka-order na ako kanina eh. Ipa-follow up na lang sa bar. Salamat Jeremy. Walang anuman. Melody, ang ganda ng suot mo ha, by the way. Bagay na bagay sa'yo yung pula. Stand out ang beauty mo. O di ba? Sabi ko sa'yo Jeremy hindi ka magsisisi. VIP treatment dapat yan. Hoy Lani, ano ka ba? Nakakahiya naman kay Jeremy. Hindi, ayos lang. Walang problema sa akin. Melody, first time mo ba rito? Oo, ngayon lang ako nakapunta sa ganitong lugar. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa inyo ngayong gabi. Relax lang kayo ha. Lalo ka na, enjoy the night. At kung may gusto ka, sabihin mo lang kaagad sa akin, okay? Sige, salamat. Mukha naman pong mabait yung lalaki, Miss Winnie. At totoo rin yung sinabi ni Lani. Gwapo po talaga si Jeremy. Matangkad, maputi, at halatang alaga sa gym ang katawan dahil sa suot niyang itim na polo. Maayos ang gupit niya at sobrang bango pa niya. Sumenya siya sa waiter sa di kalayuan. Ilang sandali lang, dumating na ang mamahaling alak at ang mga masasarap na pulutan sa mesa namin. Ininom ko ng konti ang laman ng baso ko. Gumuhit ang matinding init sa lalamunan ko pababa sa sikmura ko. Napapikit ako sa pait. Pero sa kabila nito, nagpatuloy ang inuman namin at ang masayang kwentuhan. Pero ilang sandali lang, naramdaman ko ang mainit na kamay ni Jeremy sa hita ko. Nabigla po ako. Tumaas ang mga balahibo ko sa takot. Inusog ko kagad ang binti ko palayo sa kanya at mabilis kong inalis ang kamay niya. Ay, excuse me, bakit ka humahawak sa hita ko? Nagbibigay ba ako ng permission ha? Ha? Bakit? Humawak ka sa hita ko eh. Bastusan na ba ha? Oy, chill lang Melody. Naku, pasensya ka na dito sa kaibigan ko ha Jeremy. Mukhang tinatamaan na kagad ng alak eh. Hindi pa ako lasing Lani. Ayoko na, umuwi na tayo. Hindi na ako komportable dito. Ano ka ba naman? Kararating lang natin tapos uuwi na tayo kagad?
Huwag ka ngang umarte ng ganyan. Nakakahiya naman kay Jeremy oh. Ituloy na natin ang inuman. Minamanyak na ako dito, Lani eh. Hindi mo ba nakikita? Hindi manyak si Jeremy ah. Ano ka ba? Huwag ka ngang praning. Hey! I'm sorry, Melody Di ko sinasadya. Normal lang kasi sa akin yun. Friendly gesture. Anong friendly gesture doon? Hindi tama yun eh. Oo, alam ko. I know. Mali ako. Pasensya ka na talaga Nadala lang siguro ako sa usapan natin kaya naging masyado akong komportable. Promise. Hindi ko intensyong bastusin ka. Hindi na talaga mauulit. Oh, nakita mo na? Nagsorry naman ng maayos yung tao eh. Masyado ka kasing seryoso eh. Mabait yang si Jeremy, nagkamali lang. Pagbigyan mo na. Huwag mo naman sirain yung gabi natin ano? Oo nga, Melody. Babawi ako sa'yo. Huwag ka na magalit, please. Dumistansya na ako Hinding-hindi na ako hahawak kahit sa dulo ng daliri mo. Peace na tayo Tumahimik ako at nakiramdam kung totoo ang sinasabi ni Jeremy. Nakita ko namang dumistansya siya ng konti. At si Lani naman ang tignan ako, matalim ang tingin niya sa akin. Nagbababala ang mga mata niya na huwag kong ipahiya ang kasama niya. Napabuntong hininga na lang ako. Wala rin naman akong pamasahe pa uwi kung sakaling iwan ko siya. Siguraduhin mo lang talaga, Jeremy Wag na wag mo nang uulitin. Cross my heart. Sige na. Cheers tayo ulit Walang sisira ng gabi natin. Nagpatuloy kami sa pag-inom ng alak. Pero makalipas ang ilang sandali pa, naging sunod-sunod na ang abot nila sa akin ng baso. Wala na akong magawa. Lango na rin ako sa alak kaya tanggap na lang din ako ng tanggap. Makalipas ang halos 2 oras, nagsimulang umikot ang paningin ko. Mabigat na rin ang ulo ko. Muli kong naramdaman ang marahang paghaplos ni Jeremy sa braso ko. Gusto kong alisin yun pero hindi ko magawa. Maya-maya narinig ko si Lani, nagpaalam siya na magbabanyo. Nakita ko siyang tumayo, mabilis na naglakad palayo. Lumipas ang 10 minuto, 20 minuto, hanggang sa maging kalahating oras wala pa rin si Lani. Nahihilo na talaga ako noon at umiikot na ang paningin ko, Miss Winnie. Ayoko na. Hanapin ko na si Lani Uwi na kami. Lasing ka na. Hindi mo na kayang umuwing mag-isa. Saka isa pa, si Lani, nag-text sa akin. Nauna na siya. Ano? Iniwan niya ako dito? Bakit naman? May emergency daw Nagmamadali siya kaya di na babalik. Emergency? Bakit hindi niya ako binalikan? Adik ba siya? Alis na ako. Uwi na ako. Uy, sandali lang. Ihahatid na kita. Ay, bitiwan mo nga ako. Huwag mo akong hawakan. Kaya kong umuwi mag-isa, no? Lasing ka na. Delikado, Melody. Baka mapahama ka lang sa labas. Wala kang pakialam. Uy, maraming bastos sa labas. At tignan mo yung suot mo Maski santo, magkakasala sa'yo Ano? Sige na, pumayag ka na. Ihahatid kita sa inyo. Akong bahala sa'yo. Ayoko. Nasaan ba yung bag ko? Asan yung cellphone ko? Wala dito Dala niya. Ano? Pambihira naman talaga Paano ako makakauwi niyan? Ako na nga ang maghahatid sa'yo. Ayoko nga. Hindi niya pinansin ang sinabi ko, Miss Winnie. Inakay niya akong tumayo at bumaba ng hagdan. Wala na po akong nagawa kundi ang sumama, lalo na't wala naman akong magagawa nun Wala na akong kontrol sa sarili kong katawan. Naglakad kami ng pasuray-suray hanggang sa makarating kami sa isang madilim na parking lot. Binuksan niya ang pinto ng kotse. Tinulak niya ako papasok. Maya-maya pinaandar niya ang makina. Unti-unting nandilim ang paningin ko at hindi ko namalayan na nakatulog na ako. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatulog, pero pagising ko nakita kong nasa loob ako ng isang malamig na kwarto. Nakahiga ako sa isang malambot na kama. At paglingon ko, nakita ko si Jeremy. Nakaupo siya sa kama at nakangiti. Mabilis kong sinilip ang sarili ko sa ilalim ng kumot. Hubad ako. Pilit kong inaalala ang mga nangyari pero putol-putol na imahe lang ang nasa isip ko. Pero ang masaklap, ramdam ko ang hapdi at matinding sakit sa ibabang bahagi ng katawan ko. May mga pasarin ako sa aking mga braso.
Anong ginawa mo sa akin? Wala akong ginawang masama sa'yo, no? Sinungaling ka! Bakit wala akong damit? Oh, huwag kang sumigaw. Sakit sa tenga eh. Nakakabingi ah. Saka huwag kang umaktong inosenteng biktima dyan. Ginusto mo rin naman ang nangyari. Anong ginusto? Paanong ginusto? Wala akong maalala. Yung nangyari sa atin, game na game ka nga kagabi. Ikaw pa yung masyadong wild eh. Hindi totoo yan. Wala akong maalala na ginawa ko yan. Sinungaling ka! Ginahasa mo ako! Ginahasa? Sumama ka sa akin. Hindi kita ginahasa. Ang sabi mo kasi sa akin, ihahatid mo ako sa amin eh. Bakit? Bakit mo ginawa sa akin to? Hayop ka! Manahimik ka. Huwag ka nga magpaka-inosente dyan. Yung suot mo nga kagabi oh. Akala mo kung sinong bayaran. Tapos aarte ka pa ng ganyan? Hindi! Huwag mo na akong dramahan. Gusto mo rin naman yun, Melody. Kunwari ka pang ayaw mo. Kaya ka nga nagpunta sa bar para maghanap ng lalaking gagalaw sa'yo, di ba? Binigay ko lang ang gusto mong mangyari. Nanlamig ako sa narinig ko, Miss Winnie. Parang hindi ko maproseso ang mga sinabi ni Jeremy. Napaiyak ako at naging halo-halo na ang reaksyon ko. Galit, takot, hiya at matinding sakit. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa kanya habang mahigpit pa rin ang pagkakabalot ng kumot sa katawan ko. Nang nakalapit ako, sinampal ko siya ng malakas. Wala kang karapatang sabihin sa akin yan! Hindi ko to ginusto! Hindi mo pwedeng sabihin na ako ang may kasalanan sa ginawa mo! Hayop ka! Pagbabayaran mo to! At anong gusto mong gawin, ha? Magdedemanda ka? Oh, eto, tignan mo. May mga recorded video clips ako rito. Subukan mo na gawin ang gusto mo at ikakalat ko lahat ng to, pati itong video natin dalawa. Hayop ka! Ang sama-sama mo! Oo na. Masama na ako masama pero nangyari ni. Mabuti pa, kalimutan mo na ang nangyari at mag-move on na tayo. Huwag mo na akong tatawagan o hahanapin pa ha. Huwag ka magsusumbong kahit kanino. Naiintindihan mo? Hindi ako natatakot sa'yo! Talaga lang ha? Sige, tignan natin ang tapang mo kapag napanood ng mga magulang mo ang video natin. Gusto mo ba talagang subukan ako, Melody, ha? Wala akong pakialam. Demonyo ka. Ipapakulong kita kahit anong mangyari. Hindi mo ako mapapatahimik. At sino naman ang maniniwala sa'yo, ha? Isang babaeng nagsuot ng masagwang damit, nagpakalasing, tapos kusang sumama sa akin? Kahit yung sarili mong kaibigan, kakampi ko. Wala kang laban, Melody. Magkasabot kayong dalawa ni Lani? Hindi na niya ako sinagot pa. Tumayo siya at nagsimulang magbihis. Nang matapos siya, pinulot niya ang kapirasong damit ko at ibinato sa mukha ko. Tumalikod siya at walang pakialam na naglakad palabas ng pinto. Naiwan akong humihikbi habang mahigpit na nakakuyom ang mga kamao. Nang tuluyang sumara ang pinto, doon na po ako tuluyang bumigay. Napahagulgol ako ng malakas sa loob ng malamig na kwarto. Sobrang naawa ko sa sarili ko at tuluyang nanghina ang buong katawan ko sa kakaiyak. Ang tanga-tanga ko. Napatunayan ko tuloy na tama nga si nanay at tatay sa mga pangaral nila. Kung sana nakinig ako sa kanila, hindi mangyayari sa akin ito. Ipinahamak ko ang sarili ko dahil sa maling desisyon at bulag na tiwala. Punong-puno ng hiya at pagsisisi ang dibdib ko, Miss Winnie. Pinilit kong tumayo kahit nanginginig ang mga binti ko, isinuot ko ang damit ko at tulalang umuwi. Pagdating ko sa bahay, agad na sinalubong ako ng aking mga magulang at inalalayang pumasok sa loob. Agad na nanguha ng tuwalya at ibinalot sa akin ni tatay. Si nanay naman, niyakap niya ako habang siya'y umiiyak. Nay! Tay! Sorry po! Patawarin niyo po ako! Shh! Anak, nandito kami. Tahan na. Ano ba kasi ang nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? Anong ginawa sa'yo, Melody? Tay,
May masamang nangyari sa akin. Ginahasa po ako. Diyos ko! Sino? Sinong hayop ang gumawa nito sa'yo, anak? Sabihin mo sa akin at papatayin ko siya ngayon din! Yung Jeremy po. Yung lalaking pinakilala ni Lani sa akin. Hindi ko po alam yung nangyari. Masyado po nila akong nilasing. Ayoko na. Gusto ko nang mamatay sa sobrang kahihiyan ni Tay. Huwag kang magsalita ng ganyan. Huwag na huwag, anak. Nandito kami. Ligtas ka na. Hinding-hindi ka namin pababayaan. Hindi kayo galit sa akin, Inay. Hindi niyo ako susumbatan. Na dahil sa pagsuway ko sa inyo, nangyari to sa akin. Susumbatan? Bakit naman namin gagawin yun? Kami nga ang dapat na humingi ng tawad sa iyo, anak. Patawarin mo kami. Wala akong kwentang ama. Tama ang tatay mo, anak. Kasalanan namin ito eh. Dahil pinabayaan ka namin. Kami dapat ang pumrotekta sa iyo eh. Kami ang dapat sisihin. Kami ang nagkulang. Ako po ang nagkamali, Inay. Naging pasaway po ako sa inyo ni tatay. Huwag mong isipin yan. Normal lang na magkamali. Pero yung mali, yung binitiwan ka namin at hinayaang maging pasaway, kahit alam namin posibleng mapahama ka. Patawad, anak. Patawad. Pero, ano na pong mangyayari sa akin ngayon, Itay? Natatakot po ako. Huwag kang matakot, anak. Nandito kami. Sabay nating haharapin ito. Lalaban tayo. Magsasampa tayo ng kaso. Tama. Magbabayad ang gumawa nito sa iyo, anak. Ipapakulong natin ang demonyong yun. Pero, hindi po ba kayo nandidiri sa akin? Kahit kailan. Hindi, anak. Mahal na mahal ka namin. Laging nandito si tatay at nanay para sa iyo. Niyakap ko ng mahigpit sina nanay at tatay. Sa piling nila, naramdaman kong ligtas ako at hindi nag-iisa sa laban na ito, Miss Winnie. Lumipas ang ilang linggo, nang medyo magkaroon ako ng lakas ng loob at makabawi mula sa matinding trauma, hinanap ko kagad si Lani. Pinuntahan ko siya mismo sa bahay nila. Paglabas niya ng gate, hindi na ako nagsalita pa. 2 malakas at mag-asawang sampal kagad ang binigay ko sa mukha niya. Namula ang pisngi niya pero nakayuko lang siya. Hindi man lang siya lumaban o sumubok na magpaliwanag. Akala ko nun tapos na doon, pero makalipas ang 2 araw, gumanti siya. Ipinakalat ni Lani sa social media ang mga video namin habang nagiinuman sa loob ng bar. Ang masama pa, gumawa siya ng sariling kwento. Ipinagkalat niya sa lahat na ako raw mismo ang nagpumilit sumama sa lalaki. Kesyo nakipag one night stand daw ako sa isang estranghero dahil malandi raw ako at gusto ko raw ng pera. Nag-imbento siya ng napakaraming kasinungalingan at ginamit ang mga video ko na lasing para paniwalain ng mga tao na totoo ang paninira niya sa akin. Nang malaman ko ito, hindi na ako nagdalawang isip na muli siyang sugurin. Ang kapal talaga ng mukha mo, Lani! Wala ka talagang konsensya! Ano naman bang problema mo ha, Melody? Mananampal ka na naman ba ha? Subukan mo lang at papatulan na kita. Ikaw pang may ganang pumatol? Ikaw ang nagpapakalat ng maling chismis sa akin dito sa baryo. Oy, hindi naman kasi nungalingan yon ha. Totoo lang ang sinasabi ko. Di ba ang kapal ng mukha mong idemanda si Jeremy? Ikaw naman talaga ang pumilit sa kanya. Walang nangyaring ganyan. Sinungaling ka. Bawiin mo ang lahat ng pinagkalat mo. Dahil sisiguraduhin kong magsisisi ka. At anong gagawin mo? Idedemanda mo rin ako? May ebidensya ako na totoong lahat ng sinabi ko eh. Lasing na lasing ka kaya. Tapos kusa kang sumama sa kanya sa motel. Anong may kakaso mo sa akin? Hayop ka! Traitor ka! Kinuntsaba mo ang hayop na yon para mapagsamantalahan niya ako. Magkano, Lani? Magkanong ibinayad niya sa'yo para iwan ako? Tigilan mo nga ako, Melody. Huwag mo akong pagbibintangan ha. Huwag kang magmalinis at huwag kang feeling inosente. Ang sama mo! Kaibigan kita! Pinagkatiwalaan kita! Paano mo nagawa sa akin to? Kaibigan?
Kailanman hindi kita itinuring na best friend in your dreams. Bakit? Kaya lang naman ako naging malapit sa'yo kasi gusto ko masira ka din. Masira yung perfect image mo at ipakita sa lahat na masahol ka pa sa akin. At bakit mo ako gustong sirain? Dahil naiinggit ako sa'yo. Naiinggit ka sa akin? Ano naman ang dapat mong kainggitan? Lahat. Naiinggit ako sa lahat ng meron ka. Lalo na sa pamilya mo. Sa pamilya ko? Bakit, Lani? Dahil swerte ka sa kanila. Mga magulang na laging nag-aalala sa'yo. Mga magulang na gagawin ng lahat, maprotektahan ka lang. At sapat na dahilan na yon para sirain mo ang buhay ko? Oo, kasi wala akong ganun eh. Dahil yung mga magulang ko, wala silang kwenta. Wala silang pakialam sa akin kung umuwi man ako ng buhay o patay. Hindi ko kasalanan kung ganyan ang pamilya mo, Lani. Hindi ko ginusto yon para sa'yo. Pero araw-araw mong pinamumuka sa akin na buo ang buhay mo, na inaalagaan ka ng husto at masaya kayo. Mabait ka masyado at maging ang mga magulang mo. Kaya mas lalo ko lang nakikita ang sarili ko na isa lang akong basura. Pero wala naman akong ginawang masama sa'yo ah. Oo, wala kang ang ginawa pero gusto kong maging basura ka rin. At gusto kong makita kung mamahalin ka pa rin kapag sirang-sira ka na. Grabe ang tindi mo. Itinuring pa naman kitang kaibigan pero ahas ka pala. Ahas na kung ahas. Wala naman akong paki sa'yo eh. Kung ganon, isasama kita sa kakasuhan. Pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo sa akin. Eh di gawin mo. Hindi ako natatakot sa'yo, no? Sige, magkita na lang tayo sa korte. At sisiguraduhin kong mabubulok kayong dalawa ni Jeremy sa kulungan. Che, umalis ka na nga rito. Imbyer na yung pagmumuka mo. Pagsisisihan mo to, Lani. Umalis ka na nga. Oo, aalis ako. Pero tandaan mo, Lani, wala kang kawala. Sisingilin kita sa lahat ng paninira at panloloko mo sa akin. Magsisisi ka habang buhay. Apat talagang... gusto mo ng away ha? Ganun ba? Akmang susugurin sana niya ako, pero biglang may humarang. Hinawakan nito ang kamay ni Lani na sasampal sana sa akin. Pagtingin ko, nakita ko si tatay. Galit na galit ang kanyang muka at nakatitig ng masama kay Lani. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso at halos dumiin ang kanyang mga kuko sa balat ng aking kaaway. Mabilis ko siyang inawat lalo na't may mga lumalapit ng mga tsismosang kapitbahay. Tay, bitiwan niyo po si Lani. Tara na po, ang dami na pong nakatingin. Bitiwan? Pero nakita ko at narinig ko lahat ng sinabi niya sa'yo, anak. At ikaw ang sumira sa isip ng anak ko. Aray ko! Bitiwan mo nga ako. Baliw ka ba? Wala akong sinisira. Wala. Galing mismo sa bibig mo na ikaw ang may kagagawa ng lahat ng ito. Nilasan mo ang isip niya. At bakit ako? Eh, yung anak mo naman ang kusang sumama sa akin eh. Siya lahat ang may gusto nun. Huwag mong isisi sa anak ko ang lahat. Dahil siya ang biktima rito at hindi ikaw. Kailangan mo magbayad. At anong babayaran ko ha? Magkano bang sinisingil nyo? Namimiloso po ka pa ha? Gusto mong baliin ko yung mga kamay mo ha? Aray ko! Wag! Tinuruan mo ang anak ko na magbisyo. Nilayo mo ang loob niya sa amin, hayop ka! Kaya ito ang tatandaan mo. Tay, tama na ho. Baka... Hayaan mo ko, anak. Hayaan mong mailabas ko ang sama ng loob ko. Ikaw, Lani, tandaan mo to ha. Ang lahat ng masamang ginawa mo sa mundong ito, may kabayaran. Oo na. Aray! Tama na! At hintayin mo kong maningil. Ako ang maniningil sa inyo dahil sinasaktan niyo ako. Irereklamo ko kayo sa barangay. Ganun ha? Sinampan niyo ako? Walang iya ka? Bakit ba sa akin mo binubunto ng kapalpakan niyo bilang magulang? Masyado kasi kayo naghihigpit kaya nagkaganyan ng anak niyo. Wala akong kasalanan, ano? Lani, tama na. Tumahimik ka nga. Tay, utang na loob. Pitiwan niyo po siya. Umuwi na po tayo. Sige anak, uuwi na tayo. Pero ikaw nasalot ka. Humanda ka. Di pa tayo tapos. Madiin at padabog na binitiwan ni tatay ang braso ni Lani. Muntik pang matumba si Lani sa sobrang lakas ng pagkakatulak.
Bakat na bakat ang pamumula ng braso niya. Galit na galit ang mga mata nitong nakatitig sa aming dalawa habang hawak ang kanyang braso, bago siya mabilis na naglakad papasok sa kanilang bahay. Pagkatapos po noon, mahigpit akong hinawakan ni tatay sa balikat at inakay akong pauwi. Kinagabihan, narinig kong nag-uusap ang aking mga magulang. Dahan-dahan akong bumangon at nilapit ang aking tenga sa dingding. Sigurado ka ba dyan sa gagawin mo, ha? Bando, matagal na nating hindi ginagawa ito. Oo, tama ka. Pero inagrabyado niya ang anak natin, Lita. Hindi natin siya pwedeng pabayaan. Alam ko, pero di ba nakasampa na yung kaso? Naghihintay na lang tayo ng hearing. Oo, alam ko yun. Pero wala naman tayong kasiguraduhan dun eh. Ano? Alam mo kung paano kumilos ang batas ng tao. Mabagal at walang panalo ang walang pera. Yung gumalaw sa anak ko. Kilala mo ba kung sino yun? Oo, anak ng negosyante. Eksakto! Marami silang pera. May mga koneksyon sila, Lita. At yan ang nakita mong solusyon? Oo. Ilalagay ko sa aking mga kamay ang hustisya. Ipaghihiganti ko ang ginawa nila sa anak natin. Pero kasalanan nito sa Diyos. Alam mo yan, Mando. Mas malaking kasalanan kung hahayaan nating malayang gumalaw ang mga hayop na yon matapos nilang sirain at babuyin ang anak ko. Huminahon ka. Huwag mong lakasan ang boses mo at baka magising ang anak natin. Hindi ko mapigil ang galit ko eh. Hindi ako matatahimik, Lita. Pero nakakatakot. Baka tayo naman ang karmahin. Handa akong tanggapin ang kahit na anong karma. Huwag lang silang makaligtas. Nakahanda na ang lahat. Kakainin nila ang lahat ng dumi at sakit na ibabato ko sa kanila. Oo, sige. Kung yan ang gusto mo, tutulungan kita. Para sa anak natin. Mabuti kung ganun. Ngayon, masasabi ko nang walang makakaligtas sa kanila. Hindi ko po maintindihan ng buo kung anong pinag-uusapan nilang dalawa. Hindi ko po talaga gets hanggang sa nakalipas ang halos 2 linggo, naging bali-balita sa baryo na nagkasakit ng malubha si Lani. Hindi na raw siya makabangon sa kanyang higaan dahil parang nalumpo raw siya. Tinubuan din siya ng maraming mga bukol sa katawan. Sabi pa ng mga kapitbahay, naninilaw na ang kanyang mga mata at balat at amoy mabaho ang kanyang hininga. Samantala, mas malala ang nangyari kay Jeremy, Miss Winnie, yung lalaking pinakilala sa akin ni Lani. Nabalitaan kong bigla na lang daw nasiraan ng bait. Para daw siyang sinasaniban araw-araw. Nagwawala siya sa loob ng bahay nila, kinakalmot ang sariling muka hanggang sa magdugo at kinakain ng sariling dumi kapag ikinukulong sa kwarto. Nagsisisigaw siya sa gitna ng gabi habang sinasabi niyang may uod na kumakain sa loob ng utak niya at mga mata niya. Dahil sa takot, minsan kong nilapitan si nanay. Nay, narinig niyo po ba yung nangyari kay Lani at doon kay Jeremy? Bakit po kaya nagkaganon sila ng sabay? Ewan ko anak. Baka dahil sa kakainom nila ng alak at pagbibisyo araw-araw. Talaga po ba, inay? Oo, yan ang hindi alam ng mga kabataang katulad ninyo. Masyado kayong mapupusok. Akala nyo hindi nakakasakit ang bisyo. Alam naman po namin yon. Oo nga, pero matitigas ang karamihan sa inyo. Alam na nga ginagawa pa rin. Kaya yun nangyari kay Lani at dun sa manyak na lalaki. Parusa sa kanila yon. Pero inay, totoo bang dahil sa bisyo lang ito? Matanong ko lang ho kayo, wala po ba kayong kinalaman dito ni tatay? Ano? At ano namang kinalaman namin sa pagkakasakit nila? Sus Mariosep ka, ikaw talagang bata ka, oo. Mabuti pa, magluto na lang tayo. Hindi na po ako umimik. Tinulungan ko na lang si nanay na maghanda ng mga gulay na lulutuin namin. Pero hindi po mawala sa isip ko ang narinig ko nung nag-uusap silang dalawa ni tatay. Samantala, pagdating ng gabi, muli kong narinig ang mahihinang boses nila mula sa kabilang kwarto. Nagtatalo na naman po sila. Mando, tama na! Masyado nang malupit ang parusang binigay mo! Malupit?
Kulang pa yan, Lita. Sa lahat ng ginawa ng mga hayop na yan sa pamilya natin, sa tingin mo ba, sapat na ang ganong paghihirap nila? Nagsisimula pa lang ako. Pero hirap na sila. Nakita ko siya. Narinig ko kung paano siya umungol sa sakit. Baka mapatay mo na siya, Mando. Talagang papatayin ko sila. Mando, kung mapapatay mo sila, makukonsensya tayo habang buhay. Hindi tayo makukonsensya. Nararapat lang sa kanila yon, Lita. Maawa ka. Tsaka paano kung malaman ng anak mo ito, ha, Mando? Hindi niya malalaman to kung hindi ka magsasalita. Mabuti pa tayo na. Kailangan nating ialay ang mga handog na ito para mas maging mabisa pa ang ginagawa ko. Maya-maya ay nakarinig ako ng mga yabag. Tapos ay biglang tumahimik sa kabilang silid. Naghintay ako ng kaluskos pero wala, Miss Winnie. Dahil sa matinding usisa, dahan-dahan akong lumabas ng kwarto ko. Naglakad ako ng dahan-dahan palapit sa kwarto nila at sinilip sila sa maliit na siwang ng pinto. Nanlamig ako sa aking nakita. May 2 manika na nakalapag sa sahig. Agad akong pumasok sa kwarto nila at nilapitan ang mga manika na yon. Gawa yon sa telang itim. Nakatali sa leeg ng mga ito ang maliit na papel na may nakasulat na pangalan nila Lani at Jeremy. Sa tabi nito, may maliit na mangkok na may maitim at mabahong likido kung saan nakalutang ang mga uod, karayo, mati iba pa. Ito ang ginagamit nila. Ang mga magulang ko gumamit ng itim na mahika. Kumuha sila ng kapangyarihan mula sa demonyo para ipaghiganti ako. Nanginig ang mga kamay ko nang hawakan ko ang isa sa mga manika, Miss Winnie. Gusto kong itapon ang mga ito. Gusto kong itapon ang mangkok. Pero biglang may narinig akong mga yapak sa likod ko. Lalabas na sana ako pero huli na. Anong ginagawa mo rito? Ako ho ang dapat na magtanong niya ni Tay. Ano pong ginawa niyo? Anak, makinig ka sa amin ng tatay mo. Mangkukulam po ba kayo? Ginawa niyo kina Lani at Jeremy ito? Kaya ba sila nagkasakit dahil dito? Oo, anak. Kami nga ang dahilan. At ginawa namin to dahil sinira nila ang buhay mo. Kaya demonyong gagamitin niyo para makaganti? Tay, hindi po ito tama. Tama lang ito, anak. Dahil kailangan nilang maparusahan sa pinakamasaklap na paraan. Pero may batas po tayo. Nakasampa na po ang kaso, Tay. Nakahanda naman po ako dun eh. Bakit niyo pa po ito ginawa? Walang kasiguraduhan ng batas ng tao, anak. Ilang buwan na tayong naghihintay, hindi ba? May nangyari ba? Wala. Gumagala pa rin sa labas yung rapist at yung kaibigan mong traidor. Pero Itay… Wala nang pero-pero. Ginawa ko to dahil hirap na akong makitang umiiyak ka, anak. Pero hindi naman po ito ang sagot eh. Hindi ko alam. Kung papatayin niyo sila gamit ang ganyan, ano pong pinagkaiba natin sa kanila? Mas masama pa po tayo niyan. Anak, ginagawa lang namin ito dahil mahal ka namin. Hindi namin kayang makita kang nagkakaganyan. At ako po, sa tingin niyo po ba, hindi ako nahihirapan na makita kayong ganyan? Pero anak… Tay, kung mahal niyo po ako, hindi niyo gagawin ang kasalanang ito. Umiling ako ng mabilis. Nagsimula ng tumulo ang mga luha ko. Ang bigat ng dibdib ko dahil sa halo-halong galit at awa, Miss Winnie. Awa para sa mga magulang ko na nilamon na ng paghihiganti. Kung wala pong hustisya akong makukuha, may Diyos naman po na pwedeng humusga sa kanila eh. Tatanggapin ko po kasi kasalanan ko rin naman kung bakit nangyari ito sa akin. Anong sinasabi mo, anak? Sila ang nanakit sa iyo. Nangyari po ito dahil sa katigasan ng ulo ko. Binalaan niyo ako ng maraming beses. Sinabihan niyo ako na masamang impluensya si Lani pero hindi po ako nakinig sa inyo. Melody, anak. Hindi lang silang nagkasala. Ako rin po, inay. Ipinahama ko ang sarili ko eh. Kaya sana naman po tama na. Ipagpaubayan na lang po natin sa Diyos ang lahat. Hindi pwede. Hindi ako papayag. Hustisya ang kailangan natin, anak. Gusto ko lang po ng tamang hustisya, Itay. Yung nasa tama. Yung hindi po ganito.
Nakita ko ang paglambot ng mukha ni tatay, Miss Winnie. Bumagsak ang mga balikat niya. Tinignan niya ang mga manika sa sahig tapos tumingin siya kay nanay. Umiyak ng malakas si nanay at nakatakip ang mga kamay sa mukha niya. Alam kong naiintindihan nila ako. Nakita ko sa mga mata ni tatay ang pagsisisi. Natauhan siya sa mga sinabi kong yon. Unti-unting nawala ang galit niya at napalitan ng matinding kaba. Lumuhod si tatay sa sahig. Kinuha niya ang mga manika. Itigil niyo na po yan, itay. Itapon niyo na po ang mga yan. Bawiin niyo na po ang ginawa niyo sa kanila. Hindi pwede, anak. Anong hindi po pwede, itay? Itapon niyo ang tubig. Sunugin niyo ang mga manika. Tigilan niyo ng ritual. Hindi ganun kadali yun, anak. Tumingin po ako kay nanay. Nakaluhod na rin siya ngayon sa tabi ni tatay. Nakahawak sa braso niya. Nanginginig na silang dalawa. Pero bakit hindi po pwede, itay? Nakipagkasundo na ako sa kadiliman para mangyari ito. Nasimulan ko na ang sumpa. Kapag tinigil ko ito ngayon, kapag binawi ko ang sakit na binigay ko kina Lani at Jeremy, babalik sa akin ang lahat. Ano pong ibig niyong sabihin, itay? Hindi pwedeng hindi matapos ang sumpa, anak. Kapag binawi ko, magagalit ang pinagkuhanan ko ng kapangyarihan. Hahanap ito ng ibang kukunin. Kami ng tatay mo ang mapapahamak, anak. Kami ang sisingilin. Kami ang mamamatay kapag itinigil namin ito. Kung ganun po anong pwede nating gawin? Hindi ako pumayag na may mamatay sa aming pamilya, Miss Winnie. Kaya pinilit ko silang humanap ng ibang paraan. Halos halughugin ni tatay ang lumang aklat niya tungkol sa itim na mahika para makahanap ng butas sa sumpa. Doon niya nalaman na pwedeng ilipat ang parusa sa isang hayop bilang pamalit sa buhay ng isang tao. Kinabukasan, agad kaming bumili ng itim na baboy. Pagpatak ng hating gabi, pumunta kami sa likod bahay namin. Dala namin ang mga manika, ang mangkok at ang hayop. Inalay ni tatay ang dugo ng baboy at ibinuhos ito sa mga manika bago niya sinilaban ang lahat. Unti-unting nasunog ang manika, ang mangkok at ang sumpa. Naging abo ang lahat ng gamit sa ritual ng matapos ang gabi. Sa mga sumunod na araw, nagkasakit naman ang nanay at tatay ko. Pero hindi naman naging dahilan yon para sila ay mapahamak. Gumaling din naman po sila. At kasabay ng paggaling nila, nabalitaan kong gumaling na rin si Lani. Isang hapon habang nagpapahinga kami sa sala, binasag ni tatay ang katahimikan. Patawarin mo kami, Melody, anak. Tay, tapos na po yon. Ang mahalaga, buhay po kayo ni nanay. Ligtas na po kayo. Muntik na tayong mapahamak dahil sa matinding galit namin. Nagpadala kami sa poot. Gusto ko lang naman makitang magdusa ang mga nanakit sa iyo, anak. Hindi ko naisip ang magiging kapalit. Muntik ko pa kayong madamay ni Lita sa kasalanan ko. Naiintindihan ko naman po kung bakit nyo nagawa yun, itay. Pero tama na. Nabigyan na tayo ng pangalawang pagkakataon. Hindi na natin yun sasayangin. Hindi ko na uulitin, anak. Ipinapangako ko. Susunugin ko na ang libro mamaya. Wala nang gagamit ng ganong klaseng mahika sa pamamahay na ito. Hayaan na natin ang batas ang sumingil sa kanila. Ipapasa Diyos na lang natin ang lahat, anak. Ang mahalaga, buo pa rin ang pamilya natin ngayon. Buo tayo, inay, at natuto na rin ako sa mga pagkakamali ko. Hindi na ako gagawa ng mga bagay na ikapapahamak ko ulit. Kung ganun ay, kalimutan na natin ang nakaraan, anak. Magsisimula ulit tayo ng tama. Opo, itay. At nangangako po ako na lagi po akong makikinig sa inyo. Mabuti naman, anak. Itay, mag-aaral na po akong mabuti at babawi po ako sa inyo. Maraming salamat, anak. Tinupad ni tatay ang pangako niya at sinunog na nga ang libro, Miss Winnie. At pagkatapos ng maraming araw, unti-unting gumulong ang kaso namin laban kina Lani at Jeremy. Hindi po naging madali ang proseso ng pagdinig sa korte dahil pabalik-balik kami sa piskalya.
Dumalo kami sa maraming hearing at lakas loob akong humarap sa Wes. Sinagot ko ang lahat ng tanong ng abogado nila kahit masasakit at nakakapagod alalahanin ang eksaktong nangyari. Sa huli, nakuha ko rin po ang tamang hustisya. Napatunayan silang nagkasala at hinatulan ng korte na makulong ng ilang taon. Agad silang dinala sa kulungan para pagbayaran ng kanilang mga kasalanan. Nagtagumpay tayo, anak! Nakamit na natin ang hustisya! Kaya nga po, Itay, masayang-masaya po ako. Tama ka. Mas masarap lasapin ang tunay na hustisya, anak! O siya, tama na yung drama na yan. Mabuti pa umuwi na tayo. Kailangan nating mag-celebrate. Opo, sige po, Inay. Masaya nga po yan. At masarap ha, kasi ipagluluto ko kayong dalawa ng paborito niyong sinigang. Yun! Yung buto-buto, ha? Umuwi kami ng masaya nila nanay at tatay matapos ang huling araw na yon sa korte. Pagdating sa bahay, agad na nagluto si nanay ng sinigang. Nagsalo-salo kami sa hapagkainan nang may totoong ngiti sa aming mga labi. Samantala makalipas ang ilang buwan, nagpasya ang mga magulang ko na ibenta ang lumang bahay namin. Lumipat kami sa isang maliit na bayan para iwan ang mga masasamang alaala. Nagsimula kami roon ng isang payapa at tahimik na buhay. Doon na rin ako nagpatuloy ng pag-aaral ko at sa awa po ng Diyos, sa tulong at gabay ng aking mga magulang, nakapagtapos ako at nagkaroon ng magandang trabaho. Maraming aral ang iniwan sa akin ng karanasan kong ito, Miss Winnie. Natutunan ko na hindi kailanman sagot ang paghihiganti para mabura ang sakit na idinulot sa atin ng ibang tao. Hindi rin pala dapat lubos na pagtitiwala ang ibigay natin sa mga taong akala natin ay kakampi at itinuturing na kaibigan. Nang dahil lang sa hinihigpitan tayo ng mga magulang natin at hindi nakukuha ang gusto natin, susundin natin ang maling payo ng taong magpapahamak mismo sa atin at dadalhin tayo sa kapahamakan. May dahilan ang paghihigpit ng mga magulang natin at marahil alam nilang mapapahamak tayo kapag pinilit natin ang sariling kagustuhan. Ang mga taong sumasang-ayon sa atin ng ganun kabilis, kadalasan sila pa palang magtuturo sa iyo para tahakin ang maling landas. Natutunan ko rin na napakahalaga ng pag-amin sa sariling pagkakamali. Maging mapagkumbaba at unahin ang pag-iisip kaysa bugso ng damdamin. Kung nakinig lang po sana ako sa mga magulang ko noong una at hindi naging matigas ang ulo, hindi po sana ako mapapahamak sa kamay nila Lani at Jeremy. At higit sa lahat, napatunayan ko na ang tunay na hustisya nakukuha sa tamang pamamaraan at hindi sa ilalim ng kapangyarihan ng puot at galit. Matagal man po ang proseso ng batas at nakakapagod, ito pa rin po ang tamang gawin eh. Dapat nating ipaubaya sa Diyos at sa batas ang pagpaparusa sa mga nagkasala sa atin. Hanggang dito na lamang po, Miss Winnie. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking sulat. Naway nakatulong ako sa mga tagapakinig nyo at nakapagbigay aral ang karanasan ko para mas malinawan ang pag-iisip at mapagtantong hindi natin kalaban ang mga taong totoong nagmamahal sa atin. God bless po sa inyo, Miss Winnie and Sir John, at lumaki pa po sana ang inyong channel family. Muli, ako po si Melody, ang masugid nyong tagahanga. Sana po nagustuhan nyo ang kwento ni Melody na ibinahagi namin sa inyo ngayon. Pero bago ko po tapusin ang upload na ito, hindi po ito makukumpleto nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Siyempre! Shoutout po kina Danica Cayetuna, Kay Ruby Mentoyo Damasco, kay Victoria Escote at Aileen Vesca, kay Gracia Alvarez, at kay Benedict. at kay Sinon Kayabyab na nag-comment po sa nanggagatong na biyanan upload. Ang sabi po niya, super galing na tandem. Superb ka talaga, Miss Winnie. Siyempre kasama pati partner mo na si Sir John. Gandang hapon, gandang kwento rin ang handog ng channel ninyo. Super talaga sa galing ang tandem nyo, Miss Winnie. Ang biyanan ng malakas na salik upang panatilihing buo at malakas ang mag-asawa. Siya rin ang malakas na wawasak ng isang samahan ng mag-asawa. Dapat bilang isang anak, magkaroon ng mahigpit na paninimbang sa ina o magulang at sa asawa. Miss Winnie, pa-shoutout po naman, Sinon Kayabyab from San Isidro, San Marcelino, Zambales.
More power po sa pag-upload ng maraming kwento na may mga moral lesson at kapaki-pakinabang. Yun. Thank you po sa comment nyong yan, Sir Senon. Marami rin pong nakaka-relate sa kwentong yan at kapupulutan talaga ng aral pati na yung advice na ikinoment nyo. Thank you po talaga. Marami pong subscribers ang makakabasa nito at matututo sa mga advice nyo. Yes. Maraming salamat din po sa lahat ng nakinig at nagkomento sa mga nauna naming upload. Abangan nyo pa po sana ang mga stories namin at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga stories namin. Para po mabilis nyong makita kung may bago kaming upload, pindutin nyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated at notified. Aasahan pa rin po namin ang suporta nyo ha! Siyempre, patuloy pa rin po ang paglaki ng ating channel. Yes. Sa tulong po ninyo. Tama. Muli, ako po si Miss Winnie at kasama ko pa rin po si Sir John. Go, 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 Team Johnny! Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. God bless po sa ating lahat. Bye! Bye!